sa unang Samuel chapter 17. Na kung saan ang istoryang ito ay napaka-familiar sa bawat isa sa atin. Maaari kahit bata, pag sinabi nating David at Goliath, alam na nila kung ano yung flow ng kwento. Na alam natin si David ay natalo niya si Goliath. Hindi lang niya basta natalo, kundi napatay niya pa si Goliath. Luto. At si David nung panahon yun ay napakabata pa. Bata pa siya noon, young boy. Pero yung batang yun ay nakipaglaban sa higante kay Goliath na punong-puno ng pananampalataya sa kanyang puso. Luto. At dinarap niya yung humahamak at naghahamon doon sa mga tao ng Israel. Sapagkat ang hinahamak niya ay hindi lamang yung mga Israelita, kundi ang hinahamak niya ay ang Diyos. Sa kwentong ito, si David ay umili ng 5 bato. Mamaya alamin natin bakit kaya 5, bakit kaya hindi 7, bakit kaya hindi 3, bakit 5? No? Sabi, dahil sa Biblia, yung isa doon ay para talaga kay Goliath at yung 4 para sa kapatid pa ni Goliath. Nakaroon bakit? Ano po? Pero mamaya titingnan po natin. No? Yung 5 bato, i-spiritualize po natin at bawat bato, bibigyan po natin ng significance. Kung ano ang pwede nating malaman at matutunan doon sa pagkakapulot niya ng 5 makikinis na bato. Nakita natin ang kilos ni David ay ginabayan ng Diyos. Ano po? Ang kilos ni David ay ibinigay ng Diyos yung pagtatagumpay sa kanya mismo. Kasi sinabi ni David, ang Diyos ang siyang nalaman. Minsan tayo po ay ganito yung ating sitwasyon. Actually, hindi lamang po si David ang humarap laban sa higante. Hindi lang si David ang humarap laban sa higante. Sa panahon natin ngayon, kahit ang mga believers, kahit ang mga mananampalataya ay humaharap, no? Sa mga malalaking paghamon, pagsubok sa buhay. At minsan, ano po? Nag-quit. Nakita po natin kanina yung video clip. Isang hamon na po. Sabi yan, don't give up, don't give up. Ito po yung picture minsan ng mga nananampalataya. Pag nandiyan na yung malalaking hamon ng buhay, sumusuko. May mga pagkakataon din. Ano po? Minsan tayo bilang mga mananampalataya, bilang tao, ay humaharap sa mga mata ng isang gulay. At kapag humarap na tayo sa higante ng mga paghamon sa ating buhay, whether takot o pananampalataya ang ating pag-iiralin, minsan takot ang nangunguna sapagkat nakikita natin parang hindi natin kaya. Tingnan po natin ang verse 1. Ano po? Yung verse 1 po, sa kasaysayan, ang Israelite ay nasakop ng Palestine noong panahon. Kasi sinabi po sa verse 1, no? So titingnan po natin yung Biblia. Sa chapter 17, nagsama-sama ang mga hukbong Pelestiyo sa Sopo na nasakop ng Juda upang lusubin ang Israel. Nagkampo sila sa Ephes David na nasa pagitan ng Sopo at Asetan. No? Invade ito na kung saan yung mga Israelite ano sila doon sa ng Juda. Okay po, ng Philistine. At doon dumating yung mga hukbo ng mga Filisteo. Kasama doon lagi si Goliath. At si Goliath, walang ginawa kundi hamakin ang mga sundalo ng Diyos.
Satanas po sa panahon natin, no? Minsan nakatayo sa mga local churches. At hinahamak ang ating buhay. Medyo Balik kami. mahina po ba? Okay. So, maging ang mga tao ng Diyos at minsan wala tayong napaglabanan ang anumang gawa isa pa na. Pero yung mga tao at mananampalataya na kung saan puspos at sinugo ng Espiritu, no? Upang paglabanan dahan-dahan ang mga paninira ni Satanas. Minsan, ganito po ginagawa ni Goliath. No? Dahil sa kanyang pagmamalaki, dahil sa kanyang pagyayabang, dahil sa palagay niya hindi siya kaya, winawagayway niya na lang sa ere yung kanyang mga sandata sapagkat sa palagay niya, siya ay tagumpay. Minsan, Satanas ganun. Tandaan po natin na tayo po ay nasa labanan. Ang buhay ng mga mananampalataya ay nasa labanan. Hindi po physical. Ephesians chapter 6 verse 12. Sabay-sabay po natin basahin. Sa laman at dugo, subalit laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapamahalaan, laban sa mga makapangyayari, sa kadiliman sa kapanahunang ito, at laban sa espiritual na kasamaan sa mga dako ng kalangitan. Ito po ang buhay ng mga mananampalataya. Ito po ang buhay ng mga Kristiyano. Hindi po tayo nakikipaglaban ng physical. Ang ating pong labanan ay spiritual. Ano po? Dahil physical, lamang, no? Lamang na lamang diyan ang kaaway. Kung titingnan natin si Goliath, physically mataas siya, about 9 feet po siya, no? At yung kanyang mga sandata mahaba, lamang na lamang siya kung lalabanan physically. Pero as Christian, tayo po ay hindi lumalaban physical. Tayo po ay lumalaban spiritual. Kung titingnan po natin sa verse 40, dito na po, dumampot naman si David ng 5 bato. At dito na po natin i-spiritualize ang bawat bato na kanya pong kinuha. Ano po ba ang significance ng 5 bato? Una, ang unang bato ay nagre-represent, no? Patungkol sa Espiritu ng Diyos. Tingnan po natin muli ang Biblia sa unang Samuel 16:13. Ang sabi po diyan, at nilukuban si David ng Espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakanya ang Espiritu ni Yahweh. Ang unang susi po pala sa pagharap sa higante ng ating buhay, dapat po, para maging matagumpay tayo, ay meron tayong Espiritu ng Diyos. Iyan po ang unang ginawa ni David. Bago po siya lumusob sa labanan, humarap siya muna kay Saul. Pagharap niya kay Saul, inanoint siya, pinahinan siya ng langis sa gitna ng kanyang mga kapatid. At pagkatapos, nung mapahinan siya ng langis, na i-anoint na siya, bumaba ang Espiritu ng Diyos, tigno, nilukuban. Pumilukuban para siyang sinaniban. At mula noon sabi, hindi na siya nilubayan ng Espiritu ng Diyos. Mula na noon, sumakanya na ang Espiritu ni Yahweh.